masamang plano para kay Pangulong Bongbong Marcos na bunyag. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at magandang araw po muli sa inyo. At syempre, shoutout sa mga followers natin dyan. Okay, so ito mga babayan, mainit na mainit po ang balita na to na kung saan ito nga po nga si Senator Panfilo Lacson may ibinunyag po mga babayan na kung saan talagang masama po ang pinaplano nila dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po talaga sila titigil mga babayan hanggat hindi nila napapatalsik o natatanggal sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kaya gigil na gigil sila mga babayan? Bakit kaya nagmamadali silang tanggalin ang ating Pangulo? No? May mga masasama ba silang agenda? O kinakapos na sila sa oras? Dahil nakikita nila mga babayan na uubos na po. No, etong mga tao na nai-involve po sa korupsyon. Natutumbok na po ba kung sino yung mga talagang totoong ulo o pasimuno ng korupsyon? Nauubos na ba mga babayan ang kanilang mga strategy at mga pakulo at syempre propaganda? Mukhang nauubusan na sila ng diskarte mga babayan. Kaya ito pong military mga babayan ang talagang ginagamit na po nila. No, especially nito mga retired military na to. Mga babayan, ito nga pinasabog ni Senator Lacson. Dan sabi niya, may mga nag-uudyok sa militar na i-destabilize ang Marcos administration. Meron. No? Sa akin nga, meron nga may nag-uudyok at gusto civil military junta. May mga nagme-message sa akin, mga retired military. Hindi ko na muna babanggitin ang pangalan. Dinededma ko nga Mga kababayan, kitang-kita. No? Halatang halata ang kanilang mga plano. Hindi pa ba kayo namumulat? Bakit ganito ang kanilang mga ginagawa? May mga tatamaan ba? Masyado ba sila nagmamadali na mailuklok itong si VP Sara? Alam nyo mga babayan, no, ito pong ginagawa nila na to na sinasabi nila military junta, palitan muna yung administrasyon ng militar, mga babayan, yan po isang malaking panloloko lamang sa atin. Bakit ko po nasabi yan? Ito lang po ang nakikita ko dyan. Ito ay opinion ko lamang mga babayan. Kapag nahawakan na nila no, ang ating gobyerno, pilit po nilang hahanapan ng butas. No, ito nga pong ating batas. No, ang konstitusyon. At syempre, iluluklok na nila itong si VP Sara Duterte. Yan na lamang po ata ang nakikitang nilang magandang diskarte mga babayan. Dahil ito nga pong si Saldico sablay din. Diba? O ito, panoorin natin itong mga balita mga babayan kasi talagang huling-huli na, no? Yung kanilang mga plano at masasamang balak mga babayan. Okay, so ito. Kumbinsido si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na may mga pagkilos para pabagsakin ang pamahalaan. Balita mula sa Senado hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuya Robert. Taulihan kay Senator Lacson, batayan niya ang coordinated, orchestrated at calibrated na serye ng mga pangyayari at mga pagkilos laban sa Marcos administration sa gitna ng investigasyon sa flood control scam. Tinukoy niya ang pagsusulong. Dito pa lang makikita na natin mga babayan talagang nung pumutok itong flood control na to mga babayan. Talaga nakita natin nawindang silang lahat.
isumbong ng grupo ng mga retiradong military at police officials ng civilian military junta kung saan pati siya ay hinihikayat na sumama pero di niya sinagot at sinang-ayunan dahil anya labag sa konstitusyon. Natanggapan niya ang text messages ukol dito bago ang So, sino ngayon ang mga lumalabag sa konstitusyon, mga babayan? Sino ang malinaw, no, na lumalabag sa konstitusyon? 'Di ba? Etong mga tao na to na gustong pabagsakin ang ating gobyerno. rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand noong nakaralinggo kung saan may group rally at nagpalak na sumugod sa Malacanang. Matapos ang ilang araw, sinundan ang rally ng pagsulpot ni dating Congressman Zaldico na nag-akusa na nagpa-insert ang Pangulo ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Ayon kay Lacson, sinasamantala ng mga partisan group ang perception na unstable ang gobyerno. Itinutulak niya ang concept ng gobyerno kung saan wala ang presidente at vice-presidente at hindi susundin ang succession na itinatakda sa konstitusyon. Pabala nila. Kalokohan yon. No, na hindi nila susundin yung succession. Kalokohan yan, mga babayan. Once napatalsik nila o napaalis nila ang Pangulong Bongbong Marcos, iluluklok na nila etong si Sara Duterte. Listado na ang plano nyo. Booking na kayo. Alam na alam ang plano ninyo. Di ba nga sumasama kayo doon sa mga rally? No? Na mga pro-Duterte? Sumasama kayo doon sa mga rally at sinisigaw ninyo, BBM resign kasama yung mga DDS? Di ba? Aksyon sa buong mundo, pambihira na gumanda ang kalagayan ng bansa dahil sa pag-takeover ng militar. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, malabo ang military junta dahil wala itong makuhang suporta sa mga civil organization at maging sa simbahang katolika. Habang si Senate President Vicente Soto III nagbabala sa panganib na idudulot sa bansa ng civil military junta at ng Transition Council. Idiniin niya na ang pag-iral pa rin ng rule of law at due process ang kailangan para sa progreso ng bansa. Yan ang totoong sila ang mga totoong nanggugulo sa ating bansa, mga kababayan. Sinasamantala nila etong investigasyon dito po sa korupsyon sa flood control. No, ginugulo nila lalo yung investigasyon. Kung hindi ninyo napapansin, yan po dapat ang inyong tutukan. Kung paano nilang gustong ilihis, no, ang isipan ng mga tao. Kung paano nilang gustong ilihis, no, ito pong focus ng mga tao tungkol dito sa flood control issues. No, habang tayo sumisigaw, mga kababayan, na dapat mapanagot, no, nakikita natin kumikilos ang ating gobyerno laban dito sa korupsyon na to. Sila naman, mga kababayan, no, hindi nila nakikita yung ginagawa ng ating administrasyon. Hindi nila nakikita yung ginagawa ng ating Pangulo. Sumisigaw sila ng hustisya dyan sa korupsyon na yan. No? Sumisigaw sila na panagutin etong mga involved sa korupsyon. Ngayon kumikilos yung ating gobyerno. Gusto nila pabagsakin yung gobyerno. Anong klaseng pag-iisip yan? Anong klase yan? Diba? Anong klaseng pag-iisip meron yan? Senator Ping Lacson, during a radio interview, I believe, was said he actually admitted that he was asked to be a member or form part of it, which he rejected. So that's what is happening. Pati po ang isang senador na dating PNP chief ay hinihikayat dito po sa isang civilian military junta. Wala na silang wala na silang makuha suporta, mga kababayan Ito ang sinasabi ko sa inyo. Pagkaya na nangyari, malaking kaguluhan yan, mga kababayan. No, malaking gulo yan. Magkakaroon tayo ng civil war dito. Dahil ultimo mamamayan, lalabanan sila. No, ito mga taong galit sa ginagawa nila. Baka dyan yung makita. No, yung kung ano yung totoong kulay ng mga supporters ni PBBM. No, hindi kayo. No, hindi kayo masusunod, taong bayan. Huwag niyong agawin yung karapatan ng taong bayan. No, na makita ang totoong hustisya. Diba? Huwag niyong agawin yung karapatan ng taong bayan na mapanagot itong mga sangkot sa korupsyon. Tila baga merong pinagtatakpan. Tila baga merong itinatago. Kaya pilit na nililihis kung ano yung totoong nangyayari. Hindi naman may subok ng ganyan
It's never been But to a absent senator, sir. from the Philippines. It's been offered to more than senators. It was offered to General Bronner? It was offered to a vice president who became president. Diba? So it's always been present. It's always been present in our system. How seriously are you taking these talks, whispers, or threats? We are on top of the situation. We know who are asking, who are the ones recruiting. We know what they're up to. We know what they are offering. We know the composition of those who want to form an alternative government. So we're on top of it. And are you at all concerned about that? It is always a point of concern, but it's not a point of panic. It's not a point of that we will waste great time and resources over it. Lalong umuugong ang planong pabagsakin ng administrasyon sa pamamagitan ng civilian-military junta. Mismong si Senator Ping Lacson na-recruit daw na sumali rito. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sino raw ang nag-imbita kay Senator Lacson na sumali sa planong civilian-military junta? Gigi, ayon nga kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ang kumontak sa kanya ay ilang mga retiradong militar at pulis kaugnay nga dyan sa planong civilian-military junta. Pero dinedma daw yan ni Senator Lacson at hindi daw siya nag-respond dyan sa mga messages na isinend sa kanya. Nangyari yung pag-contact sa kanya, Gigi, kwento ni Senator Lacson, bago yung malawakang rally ng Iglesia ni Cristo noong November 16 at 17 at pagkatapos nung unang serye ng mga pahayag na ipinalabas ni dating Congressman Zaldico. So ano ba yung plano sa civilian-military junta na yan? So, may pattern mga kababayan. Diba? May pattern talaga yung nangyayari na to. Una, ano sabi dito? Bago yung rally ng INC. And then yung after netong kay Saldico. Makikita ninyo, may pattern na sinusundan. Diba? Planado. Diba? O, ito muna gagawin natin. After ng INC, lalabas si Saldico. After ni Saldico, lalabas tayo. Diba? May pattern, mga babayan. Nakikita natin. No? Planado yung gusto nilang gawin. May plano talaga. Ang sabi ni Senator Ping Lacson ay tanggal parehas presidente at vice-presidente. Kalokohan. Yun ang Kalokohan yan, mga babayan. Pagka yan po ay nangyari, no? At sila na yung namumuno, itong militar na to, ibabalik nila si BP Sara. Planado yan, malinaw yan eh. No, malinaw yung kanilang plano. No, na ibalik ito o ilagay si Sara. Patalsikin yung pangulo natin at ilagay si Sara bilang presidente. No, panggap lang po yung kanilang sinasabi na military junta na yan. Pagpapanggap lang yan, panluloko yan, mga babayan, sa taong bayan. Malinaw po yan. Kakaintindi niya sa mga mensahe sa kanya at wala ring succession. Kumbaga wala yung hindi susundin yung succession kung sino yung dapat na pumalit. Kung hindi itong civilian-military junta ang magmamanage ng government. Bagay na inayawan at ayaw daw talaga yan ni Senator Ping Lacson dahil hindi naman daw yan naaayon sa ating konstitusyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Hindi naman unstable, kundi sinasamantala nila yung perception nila na unstable yung government. Kaya nga sabi ko, mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the INC rally. Di ba mayroon pang gusto mag-infiltrate na sasali sa INC rally? Ang intention was to march to Malacanang. Hindi lang pinayagan ng INC na pinalis nila yung mga BBM design. At may anong opinyon ng ibang mga senador sa lumulutang na civilian-military junta? Nagbabala mismo sa Senate President Tito Soto, Gigi, na walang magandang maidudulot yung sinasabing plano ng ilang grupo na civilian-military junta. Baka daw mauwi lang tayo sa anarkiya. Hindi rin daw magandang alternatibo sa eleksyon at pagsunod sa konstitusyon itong military adventurism na ito. Si Senator Erwin Tulfo, nakausap din natin kanina, at naniniwala siya hindi makakakuha ng sapat na suporta yung mga grupo nga na nagsusulong ng civilian-military junta. Hindi raw gaya ng EDSA 1 at EDSA 2 na backed by church at civil society groups. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Soto at Senator Erwin Tulfo. Pakinggan natin.
It'll be very difficult. Anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. I don't think na nga magkakaroon ng traction yun because number one, hindi naman pahig ang civil society. Number two, hindi rin pahig ang simbahan yung mga pronouncement ng church kasi it's against the Constitution. At may anong reaksyon dito ng AFP? Nanindigan, Jiggy, ang AFP na mananatili silang profesional at disiplinado at hindi sila sasawsaw sa usapin ng politika. Naniniwala sila na anumang paglaban sa korupsyon ay dapat naaayon sa legal na proseso. So yan muna ang latest mula sa mga kaganapan sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Hindi pabor ang ilang senador sa pinaplano daw ng ilang grupo na pabagsakin ang gobyerno para bigyang daan ng civilian-military junta. Kasunod pa rin yan ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na siya mismo ay inimbitahang makiisa dito. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ano ba, nai-reveal na ba nitong si Senator Ping kung sino ba itong grupo na nag-iimbita sa kanya dito sa military junta? Siya kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na talagang may mga grupo na gusto raw pabagsakin ng ating gobyerno at maglagay na lamang ng isang civilian-military junta. At hindi lang daw basta impormasyon ang nakuha ni Lacson dahil mismo siya ay inimbita para sumali sa nasabing kulusan pero dead raw si Lacson dyan. Bago raw ang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo at serye ng video sinilabas si dating Congressman Zaldico, may mga kumontak daw kay Lacson ng mga retiradong pulis at militar. Pero dinedma niya raw ang mga ito dahil hindi sang-ayon sa konstitusyon ang gusto nilang mangyari. Pag-ilinaw ni Lacson, walang aktibo sa serbisyong nag-aya sa kanya para sa naturang pagkilos. Tingin ni Lacson, planado ang mga ito pati ang mga serye ng pahayag na inilabas niya ko. Mukha raw na may grupo talagang gumagalaw para galitin ang taong bayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Yung ibang groups kasi nagko-call sila, total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession, hindi po pwede. So, civil military junta. Unconstitutional eh. Hindi pumayag. Hindi ako nagre-reply. Hindi ako sumasagot. Kaya nga dead ma. Kasi kung magre-reply kami, discussion pa eh. Kung si Senator Erwin Tulfo naman ang tatanungin, hindi siya aniniwalang makakakuha ng sapat na suporta ang sinumang grupong magsusulong nito. Hindi naman daw kasi ito suportado ng simbahan at mga civil society group, di gaya ng EDSA People Power 1 at 2. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Though they're protesting na corruption, nakikita naman po nila na may mga nakakasuhan na. So what I heard is the military is just watching on the sidelines. Nakikita naman daw po nila na this administration is doing its best, to clean up, yung corruption na ito. Totoo naman di ba? Kaugnay niyan siya, nagbabala naman Senate President Tito Soto na walang magandang may dudulot ang pagsusulong ng civilian-military junta. Hindi rin magandang alternatibo sa eleksyon ang pag-iral ng mob rule at military adventurism. Posible pa raw itong mauwi sa anarkiya. Pero giit ni Soto, wala namang nag-aaya sa kanya para sumali sa ganito. Siya sa huli, iginigiit at idiniin ni Senate President Tito Soto na mas mainam pa ring sundin ang rule of law at ang due process. Sa anumang aksyon, dapat daw ito ay naaayon sa ating konstitusyon. Balik sa iyo, Cha. Maraming salamat. Yan nga pong Express. Alright, sa mga kababayan, ano masasabi po ninyo dyan? Ay, comment sa ibaba yung mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? Malinaw mga kababayan, na booking yung kanilang plano. Malinaw na mayroon pong pattern yung kanilang ginagawa na pagpapatalsik dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ako honestly, hindi ako naniniwala. Diyan sa sinasabi nilang military junta na yan, mga kababayan, yung mga junta na yan. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi ang totoong plano nila dyan is patalsikin yung Pangulong Bongbong Marcos. Palabas lang nila. Nasasabihin nila, walang may iwan. Si Pangulong Bongbong Marcos, si BP Sara, patatalsikin. Pero in the end, pagka sila na yung naapwesto dyan, sila na yung mamimili ng ilalagay nila.
ilalagay na ngayon nila etong si Sara bilang Pangulo. So naloko po tayo mga kababayan. At nagtagumpay sila. At after niya, pag nagtagumpay na sila, ano na mangyayari? No? Absuelto na etong si Saldico. May babalik na etong si dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Makakauwi na si Harry Roque. No, lahat etong mga nakasuhan, mga nakulong, makakalaya na 'yan, no. Ano masasabi po ninyo diyan, no? Maghahari-harian na naman sila. I-comment po sa ibaba yung mga opinion at ating yung pag-usapan, right? So, kita-kits tayo uli sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.